Igan, generally peaceful kung ituring ng Philippine National Police ang barangay at SK elections ngayong araw sa kabila ng mga naitarang insidente ng kaguluhan sa ilang bahagi ng bansa. Gaya po sa isang barangay sa Caloocan na nagkaroon ng komosyon dahil sa siksikan at iba pang aberya. Mula sa Caloocan, saksilan si Katrina Son. Katrina? Pia Igan, humupa na nga ang tensyon dito sa Barangay 180 sa North Caloocan matapos magsimula ang bilangan ng boto dito. Mag-alas 3 na ng hapon kanina, dagsa pa rin ang mga botante sa loob at labas ng polling center na ito sa Barangay 180 North Caloocan. Sa barangay covered court lang kasi nagbobotohan ng mga taga rito dahil wala silang sariling school. Kaya palagi nilang problema ang siksikan at ginagahol na eleksyon. Ilang oras na kami nakapila rito eh. Dito na ako eh. Susuko pa ba ako? Pero, Maraming nasa pila kanina ang hindi na rin mahanap ang kanilang clustered precinct. wala doon eh. Ayun. Hindi, wala doon ang pangalan ko. Ay, wala. At pagsapit ng 3:18 p.m., pinagsarhan na ng gate ang mga botanteng nasa labas ng polling center. Aming bumoto! Bakit nila isasarado? Marami pang boboto. Di ba? Bahagyang nagkakomosyon dahil ayaw umuwi ng mga napagsarhan ng gate nang hindi sila nakakaboto. Mahabang debate para ipaliwanag ang 3 p.m. cutoff ng botohan. Malis po kayo sa pila. Hindi po. Yung sakto na magka-cut off na, pasok ka na sana dyan, nasa gate ka na. Isang hakbang na nga lang ako nung nag-cut off eh. Hahakbang ka na lang, nasaraduan. Siyempre, igalang mo naman yung ano natin doon, pulisya. Di ba? Katulad niya, may baby pa doon. Ang pagkakalam ko, 3:18 Oh. nung sinara na po. Malaki raw ang naging epekto nito sa botohan dito. Ang naging challenge lang po, kung makikita nyo po sa likod, hindi po usual yung aming voting precinct. Instead of classroom na mayroong 20 to 25 voters simultaneous na nakaka-vote, sila po 3 to 5 lang po. Kaya po yung mga tao kanina sa labas, medyo naghintay po talaga sila ng matagal. Isa rin daw sa mga dahilan kung bakit marami ang umaalma kanina at mga di na nakaboto. Ang isang botante namang umalma na pagbigyan daw na bumoto dahil napatunayang nasa lugar na raw siya kaninang alas 3 ng hapon. Talaga naman, andun na siya 3 o'clock. Nagkataon lang, kailangan na ito'y sara ng 3 o'clock. Pinagbigyan ko na siya dahil 3:17. Andito na siya. May ilan namang umuwi na lang dahil di na raw napagbigyan. 4:45 ng hapon nang isara ang botohan. Nagpasalamat na lang ang ilang mga botante rito na nakaboto sila lalo pa at pasakit at pahirap daw sa kanila ang naging pila kanina. Ang ilan, nagkapasa-pasa pa raw makaboto lang. Halos marami din po ang hindi nakaboto, halos 300 din po na katao. Kaya yung mga tao nagreklamo. Siyempre sa tagal nga naman po ng paghintay nila, hindi man lang nakaboto. Parang nag-stampede nga kanina dyan eh. Nagkapasa-pasa pa kami kasi nag-stampede nga kanina dyan. Nagkaipit-ipit kami sa gate. Sa dami ng tao, parang alon na tubig yun. Tapos nagsigawan kami kasi natrap na yung iba. Hindi na ako makahinga. Igan, Pia, ayon nga sa mga election officer dito, inaasahan nila na matatapos ang bilangan ng mga boto rito ngayong hating gabi at maipoproklama na rin ang mga nanalo kung hindi magkakaroon ng anumang aberya. At live mula dito sa North Caloocan para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.